Unahin po natin na ayusin yung ano rito, yung lubog. Tataruhin po natin. Yan. Ito po, kung mapapansin nyo po rito yan, nakabukol po siya. Yan. Ang gamitan po natin ng heat gun. Gagamitin natin pang ano, pang latero at pang bully. Tsaka pang ito, pang welding po natin. Plastic welding. Binili ko lang po yan sa ano, sa Shopee. Ito po pang ano natin. Ang pa-plastic welding natin. Yan, plastic welding. Kasi ito po yung mga staple niya, yung mga bala niya. May mga different po siya na ano, variation. Iba-iba po yung kanyang bala. Hanapin na lang po natin yung sa may kung ano po ibabala natin yung magpipit po na lalatag po na maganda dyan. Yan. Bali 4 po yung available po natin na different po ang ulma niya or design. So kailangan po sana natin ng ano rito ng soldering iron, kaya lang nasira po yung ating soldering iron, umusok. Saka ito po pala, ang tutulak ko lang po dito sa may lubog dito pag napainitan natin mamaya. Kaya gagawa na lang po natin ng paraan yung ano, magko-convert po tayo dito. Padasan po natin gumawa dito ng soldering iron. Magbabala lang po tayo ng alambre. Testing ko lang po kung pwede. Dito po, yan. Kung mapansin nyo po yan, yung mga black po na yan, bitak po yan. Kinuskus na lang ko na lang po ng cutter para, kasi i-weld po natin yan. Pa-plastic welding po natin. Yan, ito. This one. Yan. Ito rin po yan. Ito rin po sa kabilang ano niya, clearings niya. Ito po yan. Ito. Plastic weld po natin. Saka dito po sa parte po nito, kung ano po yan, lubog po dito eh. Hindi po kasi natin makikita kasi nalihan na po siya. Kaya tingnan dito po. Yan, kung mapapansin nyo po yan, yung liwanag po dun sa may gitna po ng ating paleta. Ito, paleta po ito. Kung mapapansin po, diretso po yan. Yan. Lubog po siya dyan sa parte na yan. I-ano po natin yan, bubulihin po natin. Lalateroin po natin, gamit po natin yung heat gun. Ganito po ang gagamitin natin pang latero dyan. Para po natin kasi dito sa kabila, ito sa may isang side niya ng tornilyuhan. Pikit na pikit po siya. Halos wala pong ano. Kasi kung mamasilyahan po natin yan, madadamay po itong sa may tornilyuhan niya. Apektuhan po yung pagkakapiting po ng tornilyo, yung align po niya. Unti-unti lang po natin painitan ng heat gun para hindi po mabigla. Tulaan lang po natin ng ito. Gagamitin ko lang po yung back ng ating flat screw. Medyo matigas pa po. Kung mapapansin nyo po yan, kapantay na po siya. Pag nakakuha na po natin yung pantay nya, basahin lang po natin. Unti-unti lang po natin basahin ng tubig para lumambig po siya. Hindi na po siya bumalik doon sa dati niyang pagkakalubog o pagkakabukol. Hold nyo lang po yung pagkakadiin hanggat di siya lumalamig. Mapansin nyo po, pantay na siya. Kaya na po na masilya kung meron pa pong konting lubog. Makikita nyo po, pantay na siya. Pakita ko po yung dati nating ano,
Pailaliman mga mahal. Sa ilalim ng ano. Kita niyo po, konti-konti lang. Kaya-kaya na po naman sila yan. Compare po kanina, talagang kitang-kita na halos yung kapal po ng coins yung ano niya, lalim niya. Ito po muna ang ano, i-improvise po natin na bilang kapalit po ng ating soldering iron kasi wala pa tayong soldering iron. Binalaan ko po siya ng ganyan na staple. Pag minute po kasi yan mag-hit yan. Yan po pang papapasok po natin sa may plastic. Pero hindi ko po ina-advise na gayahin nyo po ito kasi may tendency po na masira po yung ating plastic welding gun. Yung mga i-weld natin, yung mga crack po na pinakita ko kanina, back to back po yung gagawin natin para matibay na matibay po siya. Kinuskus ko po pala yung ano dyan, pinalabas ko po talaga yung plastic, tinanggal ko po yung pintura. Yan, kinat ko po ng cutter yan. So yung gagamitin natin, improvise. Namatay. Sunod po natin na babaw na po natin itong alambre na to, staple po natin. Ihanap lang po natin yung mga
Mga difference po na staple niya yan. Ihanap lang po natin kung ano yung babagay po sa wall mount. Tuwad po na to, yan. Okay po yan. So, may parte po sa taas is mas the best siguro itong wait lang po tayo. This one, medyo okay po dito. Kakawit po dito tayo pataas yan. Yan, part yun lang po kung anong magandang bala po na gagamitin natin. Katirin po muna natin dito yung mga mga excess po na staple. Ito po ang gamit natin. Side cutter. Nag-decide na po kami na gamitan ng cutting disc grinder kasi medyo mas mataas pa po yung niya, staple na lumalabas. Baka kumalso po dun sa may bandang lock po ng Then ano po, lihain na po natin ng 120. Saka po natin, punasan po natin ng acrylic thinner po para sure na sure po na kapit po yung ating epoxy steel. Gagamitan po kasi natin ng epoxy steel yan. Ang mix po natin is 1:1 po yan. Paghaluin nyo lang po yung dyan, tansyahin nyo lang po kung gaano karami yung kailangan yung gamitin. Dahil titigas po agad yan, fast dry po kasi yan. 3 to 5 minutes po, tuyo na yan. Ito, binili po namin yan. Sir Carlo, nagabono ako rito kaya to, bayaran mo sa akin to. Hindi, joke lang po. Okay lang po yan kasi solid po na subscriber natin yan si Sir Carlo, kaya papre na po natin yan sa kanya. Dito punasan po natin ng thinner. Tulad po na sinabi ko kanina. Ang partners ko pong nagpupunas. Wala po kaming videographer ngayon. Andiyan lang po natin yung titimplahin natin para hindi po masaya. Haluin po natin mabuti to, yung maging isa lang po ang kulay niya. Papantayin po natin yung kulay niya para maganda po yung kanyang kapit. G. Pag masyado basag nga ba? Pag kalat ay nailagay niyo na po yung tamang niya, yung dami po. Medyo basahin niyo lang po ng tubig konti yung daliri. Saka niyo po i-press ng dahan-dahan. Huwag niyo po kaya mabasa po yung mga parts po na pagkakalatan natin ng epoxy steel po para hindi po maganda po yung kapit niya sa mga end po ng mga epoxy. Mga dulo-dulo po ng ng pagkakapitan po ng epoxy.